Hello! Magandang araw, gabi, umaga sa inyong lahat. Mga Dabarkads, nandito na naman ang inyong Mami Travelates. Napansin nyo ba na sobrang init ngayon? Ang mga tao ngayon ay mga nahi-heat stroke. Yung iba na high blood, nakakasakit, nilalagnat, sinisipon, at lalo na inuubo. So, kailangan mag-ingat tayo parati at marami nang na-high blood. Katulad ng ating mga ibabalita ngayon, ito ay nabasa natin dito sa PSN Showbiz, Philippine Star ngayon. Ito ay nilathala kaninang umaga na sila ay mayroong 1.4 million followers. Ating topic ngayon ay kay Boss Joey Henyo de Leon, na umiinit na raw ang ulo niya sa mga gastusin sa Itbulaga. Totoo ba to? Ito, basahin ko sa inyo. Pero kaya na medyo magiging mainitin na ang ulo ngayon ni Boss Joey de Leon lately? Naku, bakit kaya nagiging mainitin ang ulo? Siguro kasi dahil napakainit ng panahon ay naha-high blood na rin siguro siya. Eto ang dahilan. Medyo nag-a-adjust pa raw kasi ito sa kanilang pagiging producer sa Itbulaga. Ayun. Kasi hindi naman talaga madaling mag-produce ng palabas, lalo na ngayon sila ang pinaka-longest running noontime show. Ito pa, usapan kasi na as a producer with TV5, hands-on sina Tito, Vic and Joey, pati na sa kanilang mga finances. Kaya kailangan nakasubaybay sila. Siyempre sila ang producer, di ba? Pero tulad daw kasi ng ibang negosyo, sa simula talagang kailangan mo munang shell out para sa mga gastusin sa programa. Totoo naman yun. Hindi ka na makakapagsimula din naman na sa simpleng negosyo, hindi ka pwedeng walang kapital. Bagamat sila ay tumatakbo na sila sa ere ng matagal na panahon at nga papunta na sila sa 45 years na anniversary sa July. So, palapit na rin ng palapit ang alam niyo yun, ang gastos, syempre, pero bagamat merong mga ads, syempre, marami pa rin mga gastusin, lalo na kapag bago kang negosyante, meron kang kapital, hindi mo pa makagad makukuha yung ROI or return of investment, di ba? So, ganun talaga. Yung kahit na anumang negosyo yan, meron niyang kapital na malaki na kailangan alam mo kung ano yung pinasok mong negosyo. Sabagay sila, sanay naman sila sa ganun, di ba? Marami itong commercial load, pero ang dami rin naman di umanong mga expenses ang programa. Totoo naman yun, kasi may mga staff, may mga lahat ng tao, ilan ba sila doon, tapos yung mga talents, tapos iba pa yung mga utility, tapos meron pa silang pagkain, as yung mga host, di ba, ilan sila. So lahat yun. Siguro naman merong humahawak dun sa kanila na sa accounting. Kaya lang syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay okay. Minsan, konti nga yung ads nila. Minsan naman yung iba kasi ngayon, iba kasi ang ng ads yung pagpasok ng kung magkano ang ibibigay nila. Pero, hindi pa rin nagkukulang pagdating sa pagbibigay ng premyo sa mga contestant. Talagang hindi nagbabawas. Yun pa rin yung pag nanalo yung lalo na sa therapy. Pag nanalo yung contestant nila, ay ibibigay doon naman sa mga yung QR code, mga nasa bahay, yung iba naman yung mga nasa studio. So, ganun talaga. Hindi na naman na binabawasan yun dahil tuloy-tuloy pa rin. At totoo rin ba, itong tanong at totoo rin ba na minsan ay nagkakaroon sila ng disagreement ni Vic Soto dahil sa issue sa pera? Ang tinutukoy ito ay si Joey at si Vic. Ito naman ay patanong lang naman, magkakaroon ng disagreement. Alam nyo, kahit saan, ang reaction ko dyan, kahit saan naman, malaking negosyo, maliit na negosyo, walang negosyo, nagkakaroon talaga ng disagreement. So, napapag-usapan naman yun, di ba? Siyempre, may mga bagay na hindi na ayos agad kasi merong nakakalusot, kailangan talaga harapin nila kung ano man yung kanilang hindi pagkakaintindihan. Pero ito naman patanong kung nagkakaroon na daw sila ng issue about sa pera. Siyempre, sila ang producer, silang tatlo, at saka yung TV5, natural na pag-uusapan talaga nila yan. Negosyo yan di ba?
Kasi nga nasanay na rin kasi si Joey na tumatanggap kaysa naglalabas ng datong. Yun ang sabi nito. Yun nga naman kasi dati, hindi naman sila ang producer, basta sila mag-host, tatrabaho sila, so babayaran yung pinagtrabahuhan nila. Ganun lang yun. So, kumbaga nung paglipat nila sa TV5, ibang usapan na yon. Siyempre, pagka ikaw na ang producer, lahat na yon. At eto pa, dahil hands-on nga sila, so siguro pagkatapos ng kanilang live and then magkakaroon sila ng taping for the next week, usap pa sila. Tapos makikipag-usap pa sila sa mga pumapasok na mga sponsors. In fairness naman, maraming sponsors na pumapasok, kaya tuloy-tuloy pa rin yung kanilang games. At maganda nga yung ginawa nila ngayon, inuna naman nila ngayon yung therapy. Napansin nyo, yung segment nila, minix-mix na nila, siguro nababasa rin naman nila yung ng mga netizen, kaya nag-iba sila ng format, which is okay yon, di ba? Ito patuloy natin. Bukas sa open ang pahinang ito sa paliwanag ng usap-usapan sa TVJ at sa Itbulaga. Yan, bukas naman daw sila itong pahinang ito na aking ginamit, Philippine Star ngayon. Ito naman ay legit na open naman sila kung makakapagpaliwanag nga dito kung totoo itong usap-usapan about TVJ sa Itbulaga at sa mga lumalabas nga na yung kanilang kinikita. Siyempre, sanayin sila na pumapasok ang pera, di ba? O siyempre, sila na rin ngayon ng producer. Pero sa totoo lang, ang isang malaking asset sa kasalukuyan sa kanilang programa ay si Atasha Mulak. Totoo naman yun. Talagang isa siya, si Atasha, sa talagang asset. Bukod sa pleasant personality, very refreshing ang style of hosting ng isa sa kambal na anak nila Aga at Sherlyn. Totoo yun dahil yung bata isa na nga, di ba? At higit sa lahat, ang husay siya sa sa dance floor, bukod sa nakatapos siya sa college, with a degree, with honors, at yun nga, meron siyang looks and charm sa kanyang daddy nang galing sa kanyang mami. So, ang masasabi ko dito, ang magiging reaction ko dito, lahat naman ng bagay ay napapag-usapan. Lalo na sina Tito Vic and Joey, ang producer, ay naaayos naman nila yan. Kung meron mang konting problema, sila naman ay meron namang kinikita. Ang tanong naman dyan talagang minsan nagkakaroon ng may init ang ulo. Unang-una yung panahon, mainit ngayon ang panahon. At saka inaayos naman lahat ng bagay. Kailan ba natin na nag-away-away yung Tito Vic and Joey? Di ba? Hindi naman. Dati nga nalugi sila noon pero hindi sila naghiwa-hiwalay. Ngayon pa ba? Di ba? Ngayon pa ba sila maghiwa-hiwalay? No. Dahil sila mga diplomatic na tao at alam nila kung saan sila lulugar. Alam nila yon. At sila ay veterano na sa larangan ng entertainment. Okay? Sa panahon ngayon, magmuna tayo mainit ang ulo. Ganda na lang muna ang ating may paglilingkod sa inyo at shoutout po sa lahat ng mga subscribers, BMB Family, Yolo, BMT, Nathaniel, Nashiro Kansaki, Ders TV. Thank you very much sa suporta ninyo. Ganun. Ina ni Johanna, thank you very much. At sana sa susunod na vlog, magpagkwentuhan ulit tayo. That's all for now. Bye. God bless po.